Mabait na asawa si Ronald sa kanyang asawang si Lita. Ngunit nang magkaanak, nabago ang pamumuhay na mayroon silang dalawa. Kaya naman sa kagustuhan ni Ronald na maibigay ang ginhawa na dapat lamang ay nararanasan ng kanyang maliit na pamilya. Doon, napilitan siyang maging masahista sa isang massage spa sa kanilang lugar. Ngunit ang massage spa na yun ay nababalot ng mga matatandang dalaga at binata na kung saan naghahanap ng aliw sa katulad niyang matipuno at may itsurang lalaki. Kaya sa kagipitan, pinatulan ni Ronald ang trabaho at doon naging sugar mommy niya ang mayaman na si Celestine. Galing sa construction si Ronald. Pag-uwi niya naman, agad siyang nagtutungo sa kusina upang magluto ng ulam at kanin na kakainin nila ng buo niyang pamilya. Masasabi ni Ronald na nasa kanya na ang lahat dahil bukod sa mayroon siyang asawang maalagain sa anak, may asawa rin siyang mabait at iyon ay ang asawa niyang si Lita. Payak lamang ang pamumuhay nilang mag-asawa. Ngunit katulad ng isang mahirap na pamilya, doon ay kadalasan na hindi sumasakto ang sweldo ni Ronald para sa 6 na buwan na anak niyang babae. "Kumain na tayo, mahal ko," wika ni Ronald nang matapos niyang ihain ang ginisang sardinas at isang kalderong kanin. Kita ni Ronald ang pagtayo ng kanyang asawa sa pagkakahiga nang mapatulog nito ang anak na maliit. Doon ay nagtungo ito sa kanya. "Wala nang gatas si baby, mahal," ani Lita. Mapait naman ang umiti si Ronald. Hinaplos niya ang pisngi ng asawang si Lita. "Eto mahal, 600 lang ang naging upa ko sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala dahil hahanap naman ako ng extra pang trabaho." Kita ni Ronald ang pagngiti ng kanyang asawa nang sabihin niya iyon. Agad siya nitong niyakap at doon ay napangiti na lamang si Ronald. Sabay silang kumain ng kanyang asawa na si Lita ng gabing yun. Matapos kumain, naligo si Ronald at natulog na upang harapin ang bagong bukas para sa kanya. Maraming nagsasabi na tila ba ginayuma lamang siya ng kanyang asawa. Dahil ang totoo niyan, nasa edad 23 pa lamang si Ronald at ang asawa naman niyang si Lita ay nasa 30 na. Hindi rin ito kagandahan, katulad ng inaasahan ng mga tao noon na makakarelasyon ni Ronald. Dahil si Ronald ay hindi maitatanggi na isang magandang lalaki. Ngunit dahil maaga sa kanyang pinaranas ni Lita ang bagay na iyon, doon ay nabuntis niya ito at pinanindigan. Naging sanhi iyon ng dahilan upang hindi siya makapagtapos ng pag-aaral sa kursong pulis. Kinaumagahan, nagising ng maaga si Ronald at mabilis na naligo. Ngunit pagbukas niya ng palikuran, siya namang naroon pa pala sa loob ang kanyang asawa. "Maliligo ka na?" tanong ni Lita. "Gusto mo sabay na tayo?" Sa pagkakataong yun, napangisi na lamang si Ronald. Dahil mula nang ipanganak nito ang anak nila, hindi pa nila nagagawa ang bagay na iyon. Kaya't sa sobrang sabik, ay agad na pumasok si Ronald. Doon ay hinalikan ng mariin si Lita. Masasabi ni Ronald na nasira ang katawan ng kanyang asawa sa panganganak nito sa kanilang anak. Ngunit hindi pa rin maitatago na hanggang ngayon, sabik na sabik pa rin siya dito. "Ang ganda mo, Lita," wika ni Ronald, bago haplusin ang pisngi nito. Matapos nga ang mainit na tagpong iyon, agad nang dumiretso si Ronald sa trabaho. 7:00 ang simula ng construction at sakto lamang ang dating niya upang makapag-umpisa. Katulad ng laging ginagawa, tumulong si Ronald sa pagputol ng mga bakal at kahoy na gagamitin sa pagbubuhos. Tapos yun, nagbuhos na ng mga simento na gagamitin. "Pre, naghahanap ka ba ng trabaho? Yung extra ba?" wika ni Jules. Nagtaka man, tumango si Ronald. Kaedad lamang niya si Jules at katulad niya, may anak rin na binubuhay sa dahilan na maagang nakabuntis. "May irerekomenda ako sa'yo," ani Jules. "Ano naman yun, pre?" Kita ni Ronald ang pagngisi ni Jules sa kanya at paglapit. "Masahista, pre.
Kung nais mo ng easy money, magmasahe ka na lamang. Masahista? Ulit ni Ronald. Oo, yun ang trabaho sa gabi. 5,000 ang nakukuha ko. Minsan nga mas malaki pa doon. Kalukuhan. Wika ni Ronald. Dahil naisip niyang kung malaki pala ang sweldo, bakit pa ito nasa construction? Kung nais mo, puntahan mo ko mamayang gabi rito sa Purok 5. Paulit-ulit na pumasok sa isipan ni Ronald ang trabahong inaalok ni Jules. Anhin man niya, hindi niya maiwasan na hindi mapaisip dahil totoo naman na nangihinayang siya at tingin niya ay mas mabibigyan niya ng maayos na buhay ang asawa at ang kanyang anak. Kumain na kayo, mahal. Wika ni Lita. Nawala sa malalim na pag-iisip si Ronald nang maulinigan ng kanyang asawa. Muling umiti lamang siya at nagsimulang kainin ang pagkain na inihain nito sa kanya. May problema ba, mahal? Tanong ni Lita. Wala naman. May iniyaalok kasing trabaho si Jules. Naisip kong tanggapin na lamang yun pang dagdag rin sa pangangailangan natin sa araw-araw. Wika ni Ronald. Kita ni Ronald ang pagkunot ng noo ni Lita na para bang binabasa ang nasa isipan niya. Anong trabaho naman yun, mahal? Magbabantay daw sa palengke. Naisip kong sayang naman yun kung hindi ko papatulan. Pagsisinungaling ni Ronald. Kita niya ang pagtango ni Lita sa kanya. Tila ba sumang-ayon iyon at pumapayag ng sa trabahong kanyang papasukan. Kaya't matapos ng hapunan, ay agad na tinungo ni Ronald ang sinabing lugar ni Jules kung saan sila magkikita. At katulad ng inaasahan ni Ronald, nakita niya si Jules sa kanto 5 na nakasuot ng uniforming blue na para bang mga masahista. At agad siyang nilapitan ng kaibigan at inakbayan. Sabi ko na sayang rin to pre, malaki ang kitaan. Mamasahihin mo lamang ang mga customer at may pera ka na. Ani Jules at inakbayan si Ronald. Sumama si Ronald sa kaibigan na si Jules. Sa totoo lang ay wala siyang ideya sa pagmamasahe. Ngunit nakakapagtaka na hindi man lang iyon tinanong ni Jules sa kanya. Maraming pasikot-sikot ang naging daan nila. Marating lamang ang isang building. Doon ay puno ng katanungan si Ronald. Ilang taon ka na ba, iho? Ang matandang babae kay Ronald. 23 po, sagot ni Ronald. Tumango lamang ito sa kanya at doon ay matapos ng ilang mga katanungan, ibinigay na kay Ronald ang kapareho ng damit ni Jules. Iminando lamang kay Ronald ang bawat sulok ng silid. Bawat kwarto ay may customer na nasa loob. At sa kanilang trabaho ay puro sila lalaki. At nang makapasok sa loob ng isang silid, doon ay halos kabahan si Ronald nang makita ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na bestida. At sa bawat pulso nito, nagniningning ang suot na ginto sa kamay. Ngumiti ito sa kanya. Doon ay lumapit siya at kinuha ang massage oil sa gilid ng side table at nagsimula sa trabaho. Ako si Celestine, iho. Ilang taon ka na? Tanong ng matanda kay Ronald. Alangan man, sinabi ni Ronald ang kanyang pangalan. Doon ay sinimulan niya ng hiluti ng likod ng matanda na sa tingin ni Ronald nasa edad 65 na. Naging maingat lamang siya sa pagmamassage dito. Tahimik ang buong paligid at ganon din naman si Ronald. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Muling naulinigan ni Ronald na nagsalita ang matanda. Nais mo ba ng malaking pera, Ronald? Tanong ni Celestine na nakadapa pa rin sa massage bed. Sino naman pong hindi tatanggi sa pera, madam? Si Ronald na bahagyang natawa. Kasi kung nais mo kaya kong dagdagan ng mas malaki ang sweldo mo rito sa spa. Sa narinig na yon, napagtanto ni Ronald na hindi talaga masahista ang trabahong pinasok. Napahinto siya sa pagmamassage sa matanda. Napatayo naman si Celestine. Kita ni Ronald ang pagbunot ni Celestine ng malaking pera sa mahaba nitong wallet. At ngumiti ito sa kanya na tila ba iba ang ibig sabihin. Ano ho bang gagawin ko? Tanong ni Ronald. Wala ka namang ibang gagawin, iho. Gagawin mo lang ang bagay na yon at makukuha mo ng 5,000 ito. Wika ng matanda.
Walang ibang pumapasok sa isip ni Ronald ng mga oras na yun kundi ang mga ngiti ni Lita. Kaya't sa kakulangan ng pera at kahirapan, doon ay lumapit si Ronald sa matandang dalaga. Alangan man, nanginginig ang kamay ni Ronald na hinawakan ng pisngi ng matanda. Napapikit pa nga si Ronald dahil mukhang hindi niya kayang gawin ang nais ng matanda. Pero wala siyang choice dahil kailangan niya ng pera. Agad niyang ang ginawa ang bagay na iyon dito na talaga namang makakapagpabaliw kay Celestine. Hindi nga siya nabigo dahil aliw na aliw si Celestine sa kanya. Hindi na nga nito malaman ang gagawin ng mga sandaling yun. At dahil na rin sa init na naramdaman niya, hindi siya pumayag na hindi rin gawin ni Celestine ang bagay na iyon sa kanya. Grabe ka, iho. Mukhang babalik ako muli rito dahil sa'yo. Wika ni Celestine nang sila ay matapos. Hindi naman umimik si Ronald. Matapos ang ginawa niyang yun, kinuha niya ang pera at tumalis sa silid. Bago siya umuwi, muli siyang nakakuha ng pera mula sa kanilang boss. Hawak ang pera pa uwi, hindi mapigilan ni Ronald na magsisi sa ginawa niya. Ngunit katulad ng lagi niyang iniisip, kahit libutin niya ang buong Pilipinas, walang 5,000 piso siyang mapupulot. Ang dami naman ito, mahal. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Lita. Agad na pinunasan ni Ronald ang kanyang katawan nang matapos siyang maligo. Pinautang lamang ako ng isang kaibigan. Ganito kalaki? Baka hindi natin ito mabayaran. Mababayaran natin yan, mahal. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ni Ronald at hinaplos ang mukha ng asawa. Hindi naman umimik pa si Lita nang mahanap ang nag-aalab na tingin ni Ronald sa kanya. Nang maramdaman ni Lita ang labi ng asawa, ay agad siyang nagpatangay sa init na dala ni Ronald. Doon ay pinagsaluhan ng gabi na puno ng pagmamahalan. Ngunit habang ginagawa nila yun, doon naman hindi mapigilan ni Ronald na isipin ng matandang si Celestine. Kung paano nila ginawa yun kahit saglit lamang. Sa tingin ni Ronald, isang kataksilan yun. Magkano nakuha mo, pre? Tanong ni Jules kay Ronald. Ayaw sana niya iyong pag-usapan. Ngunit sadyang makulit ang kaibigan at ayaw siyang tigilan sa kakatanong nito. Kaya naman kahit ayaw niya, sinabi niyang malaking perang nakuha na hindi naman makapaniwala si Jules dahil unang pasok pa lamang niyang malaking pera na agad ang nauwi niya. Naging abala si Ronald sa buong maghapon. Nang matapos ang trabaho, agad siyang nagtungo sa pamilihan upang ibili ng gatas si Princess, ang kanyang anak na babae. Matapos yun, agad siyang nagtungo sa pamilihan ng gulay upang makabili ng ulam at mga makakain nilang magpamilya. Ngunit ang tahimik na pamimili ni Ronald ay napalitan ng pagkabahala. Nang habang naglalakad siya, may biglang huminto na kotse sa kanyang gilid. At sa hindi inaasahang pagkakataon, kita ni Ronald ang pamilyar na itsura ni Celestine sa loob ng kotse. Hindi na ako makapaghintay ng gabi, iho. Gustong-gusto na kitang makita. Wika ni Celestine. Sa kaba na may ibang makakita sa kanila, agad na binuksan ni Ronald ang sasakyan ng matanda at agad nang sumakay roon. Sunod-sunod ang naging tanong niya dahil sa tila ba isang stalker ang matanda sa kanya. May pamilya na po ako, madam. Wika ni Ronald. Ano naman, hindi mo naman ako kabet, iho. Trabaho mo lamang ang ginagawa mo at magbabayad naman ako sa'yo. Paliwanag ng matanda. Pumikit ng mariin si Ronald sa narinig niya. Huminga siya ng malalim dahil tila ba wala na siyang takas. Ngunit naisip rin niyang kung tatanggi pa siya, saan naman niya kukunin ang pera na ganun kalaki? Naisip niyang kung hahayaan na lamang niyang kagustuhan ng matanda na aliwin lamang niya ito. Bukod doon, magkakapera siya, mapapakinabangan niya ito. Huwag na po tayo sa spa magkita, wika ni Ronald at tinignan ng matandang siyang siya sa kanya. Ang gwapo mo talaga, iho. Saan mo ba gusto? Doon na lang po tayo sa malamig na lugar kapag magkikita tayo. Wika ni Ronald. Tumango naman ang matanda sa naging nais ni Ronald at
Nang matapos ang usapang yun, agad siyang hinila sa batok ni Celestine. Doon ay hinalikan ni Ronald ang matanda at nang matapos nun, bumaba si Ronald sa kotse habang inaayos ang nagusot na damit. Muli ay nang makauwi, naabutan niyang naglilinis ng bahay si Lita at ang kanyang anak naman ay natutulog ng mahimbing sa duyan. Bumili ako ng ulam, mahal, wika ni Ronald at pinakita ang plastic na hawak. Kita ni Ronald ang matamis na ngiti ng kanyang asawa nang siya'y makita. At doon lumapit pa si Lita upang yakapin lamang siya at halikan sa pisngi. Kakaiba ang amoy mo, mahal, parang amoy babae, wika ni Lita. Kinabahan man, agad namang nakakuha si Ronald ng dahilan na siyang paniniwalaan ni Lita. Nang muling sumapit ang gabi, agad na naligo si Ronald at nagtungo sa nasabing lugar na pagkikitaan nila ni Celestine. Doon ay muling nakita ni Ronald ang magarang sasakyan ng matanda na agad namang sumakay si Ronald at sabay nilang tinungo ang isang kalapit na malamig na lugar. Nang makapasok sa magandang silid, hinila na agad ni si Ronald ni Celestine. Itanggi man o hindi, talagang mas magaling si Celestine kay Lita. Paulit-ulit nilang ginawa yun hanggang sa abutin sila ng madaling araw. Wala naman siyang pinagsisihan dahil 20K ang halos ibinigay ni Celestine sa kanya. Ngunit matapos ng gabing yun, itinigil na ni Ronald ang kataksilang ginagawa niya sa kanyang asawa. Hindi na siya muli pang nagpakita kay Celestine.